Magandang araw po. Sa Commission on Elections, ang pangunahing tungkulin namin ay tiyakin ang malinis, maayos, mapayapa at tapat na halalan. Ngunit naniniwala rin kami na ang tunay ng demokrasya ay hindi lamang masusukat sa araw ng botohan. Ito ay nagsisimula sa bawat komunidad, sa bawat tahanan at higit sa lahat sa edukasyon ng bawat kabataang Pilipino. Dahil dito, isinilang ang COMELEC Cares, Building Better Classrooms, Building Better Citizens. Isang inisyatibong nagpapakita na ang serbisyong publiko ay maaaring umabot lampas sa mandato ng aming tanggapan. Layunin ng proyektong ito na makatulong sa mga pampublikong paaralan sa pamamagitan ng pagkukumpuni at pagsasaayos ng mga silid-aralan. Paglalagay ng mga kagamitang kinakailangan ng mga guro at estudyante at pagbibigay ng mga ligtas, mas komportable at mas angkop na kapaligiran para sa pagkatuto. Sa buong Calabarzon, bawat lungsod at bayan ay naghanap ang aming mga election officers ng mga classrooms na kailangang tulungan. Hindi sila nagantay na may lumapit at humingi ng tulong. Sila mismo ang nakipag-ugnayan sa mga DepEd district supervisors, school principals at mga guro upang alamin kung ano ang tunay na pangangailangan ng bawat paaralan. Buti, salamat na rin sa COMELEC at saka sa Red natin sa pangunguna ni Atty. Alan Enriquez na naisip niya itong project na COMELEC Cares. Kumbaga at least itong isang room na bigyan natin ng konting improvement. So, napalitan natin na yung cortina. So, ito. Nalagyan natin ng mas maayos na cortina. Yung mga electric fans, medyo nakapag-provide tayo. Tapos yung mga extension cords and all the necessary small repairs that the room needed. So hopefully magkaroon pa tayo ng maraming ganitong projects para mas madami pa tayong classroom na maayos. Malaking tulong po ang ibinigay na tulong ngayon ng COMELEC Care sa aming paaralan. So maraming salamat po sa blessing na pinagkaloob sa amin ng COMELEC Cares. So asahan nyo rin po ang suporta ng aming paaralan sa anumang mga programa ng ating COMELEC. May jealousy po yan dati na yung isang panel butas. Tapos yung iba kasi bukas yung jealousy, di na natatakunan ng mga tao ng dumadaan sa tabi. Tapos yung kisame, sira-sira. Ang unang ginawa, tinakpan po yung jealousy ng marine plywood, pati yung kabilang side. Tapos po, pina-repair ng ibang ceiling. Tapos pina-repaint. Ang sumunod na punta namin, nagpa-repaint kami ng kisame. Tapos nagpa-repaint ng walls. Tapos nag-donate ng isang ceiling fan. So ang gagawin, ito daw ang magiging principal's office kasi pinaka nearest the gate. Tsaka siguro nakita niyang maayos na. Napakalaking bagay po nito dahil siguro ito'y isang first base, kumbaga, na kapag ka naumpisahan, marami na pong susunod. So maraming salamat po sa COMELEC. Kapalad po ang aming school kasi nga po ay kami ang naging beneficiary po ng Adapt a Classroom program ng COMELEC Cares po. Yung budget po na naibigay po sa amin ng COMELEC, ang naging proceeds po una po ay ito pong wirings po, electrical wirings po ng mga computers po. So ito po yung mga wirings po, ito po kasama po ito. Tapos yung iba po mga ginawa po dyan para gumana yung mga unit po ng computer. So dahil po doon sa naibigay po sa amin na tulong ng COMELEC, so napagawa po namin as well as yung kisame po natin, since ito po ay isa pong ICT na marami pong computers, so kailangan po siya maging air condition. So para po maging air condition, ang una po ay kailangan maging maayos po yung aming kisame. So ngayon po yung kisame po kasi dati ay parang mga butas-butas po yan. Kasama din po ito sa naipagawa din po namin ito pong pintuan po ng comfort room po dito sa IC. Kami nagpapasalamat po sa COMELEC dun po sa kanila naging program po na Adapt a Classroom program
Comelec Cares. So dahil po doon, mas nagiging conducive po yung mga learners po natin as well as the teachers at saka yung safety and security din po ng mga bata. Actually sir, meron naman tayong mga school malapit sa amin pero ito po kasi nakita namin na nangangailangan ho talaga ng konting tulong. At least yung konting tulong na may bibigay natin, makikita naman natin may magandang improvement na may bibigay sa classrooms ng gagamitin natin mga estudyante. Ito po yung pinakita sa akin ni ma'am na kondisyon ng kisame. Talaga hong babagsak talaga. Nung ni-request ni ma'am na itong classroom na ito yung paggawa, na nakita ko naman, sabi ko talagang dapat. Kasi kawawa, baka mabagsakan yung mga bata delikado sa mga bata. Talagang kita mo yung dilapidated na. Ito po yung classroom, kung nakita niyo po doon sa picture, bago siya magawa, talagang babagsak po. So ito na po yung niya. Pag nakikita niyo po yung mga mamasilyahan pa po yan, nandun pa po yung ibang gamit. Katulong talaga. Buti na nga lang at merong ganitong proyekto ang Comelec, kaya nakatulong sa kindergarten ang pagpapagawa ng kisame, dahil kung hindi, mas makakasama sa kanila yung inaanay na ng kisame. Sana nga yung mga ibang ahensya magkaroon ng oras para silipin ang bawat paaralan dito sa Laguna, para mas maibigay pa nila yung ano pang pangangailangan, para matulungan din yung guro, kasi yung mga guro, alam nyo na, minsan pagka kulang ang budget ng DepEd, tumutulong ang mga guro sa gastos talaga para sa mga bata, kasi nahihirapan din kami. Kung makikita niyo yung before nito, talagang, di ba sir, gulo-gulo ito. Inayos namin, nilinis namin, nilagyan namin ng mga laman yung medical first aid kit nila, yung mga panggilid na ganyan. Yung blackboard nito, medyo sira-sira na to. Pininturahan namin ng ayos, naman ng whiteboard to. Yung electric fans. Tapos yun, yung school supplies. Tsaka itong flat screen. Ang classroom mas malawak at mas maliwalas. Napakalaking impact ng project ng Comelec sa pag-i-invest sa kinabukasan ng mga bata. At sana ay marami pa po kayong matulungang mga paaralan. Sa mga ibang ahensya ng ating pamahalaan, napakagandang tularan nitong proyektong Comelec Cares. Sana hindi lang po sa Comelec, pati yung mga ibang agency natin sa gobyerno ay magkaroon ng ganitong proyekto. Mag-invest sa mga kabataan na magiging future leaders po natin. Medyo malayo po ito, no? Actually, yung mga school naman sa Calamba, lalo na yung sa Central, maayos na. So, ang pinili po talaga natin, itong Buntog Elementary School. Kanlubang po ito, pero kung papansin nyo, yung dinaanan natin, talagang liblib siya. Napansin po natin yung kanilang kisame, bumagsak na talaga, at kaya po pinalitan natin. Yung isang side din po ng kanilang dingding, no? Meron lamang yero. So kasama po yun dun sa inayos po natin. Plus may donations po tayo na ilang mga electric fans. Hindi lamang dun sa room pero para dun sa buong school. Komportable na po sila kasi maaliwalas na yung pakiramdam nila. Unang-una po, ang una ko talaga naramdaman, nagulat ako, sabi ko, may ganito pala yung Comelec. Pangalawa, nagpapasalamat po kami kasi kahit po kami nasa remote area, kami po yung napili ninyo na sabi ko talagang blessed po kami na merong proyekto ang Comelec na ngayon lang namin nalaman na akala ko po talaga noon pag Comelec, pag panahon lang ng eleksyon, pag panahon lang ng registration, ganun lang po. Maraming salamat po sa proyekto nyo na Comelec Cares. So dati nga ito ay green board. So pinalitan natin ng dual purpose to. May cabinet, and then at the same time, pag gagamitin ng mga bata, hindi na chalk ang gagamitin at kasi whiteboard na ito. Kaya safe na po ang mga bata kung dahil minsan po ang iba pong bata ay meron pong kondisyon sa kanilang health, tulad po ng may mga asthma. Di ngayon po ay malaking tulong po itong ginawang ito ng
COMELEC na kami po ay naging beneficiary ng kanilang proyekto. Kung makikita niyo po, yung hitsura niya dati is yung sahig niya talagang nabakbak, yung parang butas-butas and ano. So, pinatiles po natin yung sahig and then pininturahan po namin siya ng color blue. And then yung ceiling is inayos din namin. Yung color niya is blue and yellow kung makikita niyo yung curtain kasi parang it represents COMELEC. Yun po kasi yung color ng COMELEC para talagang kitang-kita na ito ay proyekto po ng COMELEC. Pinag-aralan din namin kasi yung color blue maganda siya sa learning environment ng mga bata. Based on psychology, maganda yung naidudulot nila sa memory retention ng mga bata. Natulungan kami sa improvement at development ng classroom. Siyempre, tuwan-tuwa po hindi lang po ang mga bata, gayon din po ang kanilang advisor. Ang gandang tingnan at kaigaya sa kapaligiran po namin. Napakahalagang proyekto para sa amin dahil hindi lamang po election kami, kailangan nila. Kung hindi, ito po ay nagpapakita na talagang sinusuportahan nila kami. Sinusuportahan nila ang DepEd sa kung ano man ang programa at proyekto na ipinatutupad sa paaralan. Sa pamunuan po ng Commission on Election, kami po ay nagpapasalamat sa inyo dahil binigyan nyo po kami ng importansya. Lalo't higit, binigyan nyo ng importansya ang mga kabataan na magiging leader ng bansa. Saludo po kami sa inyo at sana po ay maipagpatuloy ninyo hanggang sa susunod ang inyo pong proyekto at programa para po sa paaralan. Kung makikita niyo po yung classroom natin, medyo mainit. Kaya kailangan po talaga nila ng maraming electric fan. Kaso lang, yung electric fan andito sa baba. So, mapanganib yan para sa mga bata. Kaya ang naging project namin is magdagdag ng wall fan para at least hindi na siya nasa baba, nasa taas na, hindi na siya delikado sa mga bata. TV rin, nagdagdag kami ng TV. Mapapansin niyo po yung TV natin. Napakaliit po. Tapos medyo luma na. That's why isa po sa naging project natin is palakihin natin ang TV para at least mas kita po ng mga bata yung kanilang mga pinag-aaralan. Ang una po, napakaganda po dahil napakalaking alwan po sa mga estudyante kasi kita po naman natin yung room, medyo kulang sa ventilation. Ano po? So, magiging maliwalas po at magiging fresh yung utak ng mga bata para makapag-aral po ng maayos. Ano? Kaya yung project po ng COMELEC na ito ay sobra po nagpapasalamat ang mga PTA president po at lalo po ang mga teacher, lalo po lahat ng magulang ng mga bata para po sa tulong na ito. Yun po. Nais ko rin pong ipatid sa ating COMELEC Cares na napakaganda po ng kanilang programa. Especially po na ang nabiyayaan nito ay ang 210 kindergarten pupils. Ako po ay taos-puso nagpapasalamat sa prime movers ng gawain ito, kay Sir Anthony, kay Attorney Enriquez, at sa lahat po ng bumubuo ng COMELEC. Isami, yung ceiling, yan po. Kasi sira-sira po. Ito po. Kanina, ito po yung ilaw. Yung ilaw, pinalitan na po, bagong lagay po yan. Kasi luma na po, naanay po kasi talaga. And then, ito rin po. Yung screen. Opo. And then next, yung isang hindi pa nga napipinturahan. Ayan, kasi sira na po to, be-abolish na talaga itong room na to. And then ito po, ongoing, kaya wala pa pong pintura. Ito po siya, inaayos namin kasi naanay na rin, kaya nirebuild ko. For demolish na po talaga siya. For demolish na to, ayaw na po talaga nilang paggamit. Dumating si COMELEC Cares, binuhay, kaya nandyan si ma'am na buti na lang naayos si ma'am. Tama po. Talaga po na po siya yung parang reconstruction na yung kailangan po niya para magamit po kasi hindi po siya conducive na po. Ngayon po, dumating si ma'am with the help po ng COMELEC Cares. Marami pong help na naibigay po sa amin kaya po nagkaroon ng
transformation na pagbabago. Ang thinking ng iba pag COMELEC about election lang. Pero ngayon nagkaroon ng return of investment or what we call ROI ang COMELEC. And very timely kasi yung pinagdalhan ng COMELEC Cares is none other than DepEd. So kumbaga, return of investment kasi DepEd ginagamit ni COMELEC during napakaganda talaga. At napakaganda sa aming pakiramdam na yung aming kapartner ay ang kapartner namin during election na ramdam namin na as simple as that, it is just a return of investment. Ang wish ko lang, the objective of COMELEC Cares ay sana ay patuloy na ang pagdaloy ng tulong mula sa kanila. I think it's a good move for them to engage the community. Para hindi monolithic lang yung tingin, para hindi isa lang yung tingin. Kasi ang tingin ng tao, ito lang sila. Shows na willing mag-extend ng arm ang COMELEC outwards sa community na pinaglilingkuran nila. And saktong-sakto kasi education pa yung tinutukan. Malaking bagay yun kasi yun yung kailangan ng tutok talaga. Hindi naman kayang sagutin ng munisipyo lahat. So yan. Pero yung may mabawas man lang na isang classroom, napakalaking bagay. Actually, ang dinonate natin is yung ceiling fans, tapos mga wall fans, and water dispenser na hot and cold kasi daw gusto ng mga bata. Minsan may baon silang mga Milo, walang hot water. Minsan naman gusto nilang malamig kasi sobrang init talaga sa classroom nila. And then the exhaust fan. Upon knowing po na kami po ay beneficiary ng programa ito ng COMELEC, syempre tuwang-tuwa po kami kasi rare naman po kasi talaga na initiative ng, may mga stakeholders po tayo, but then we cannot expect them na maging katulad po nitong programang ito. It's actually a way of giving po our learners a conducive learning environment. Sabi nga po, mas magandang kumilos kapag mas maginhawa sa classroom. And ang donation po na ito, o ang program po na ito ng COMELEC is really a big help. Nakatulong po itong tulad po nitong television po kasi dati po wala, and since ang mga bata po very visual po sila and mas nakukuha po yung attention ng nagtuturo sa kanila pag meron pong naririnig na nakakaengganyo po sa kanila. Kaya po ito po isa sa naisip po namin na dalhin sa kanila at sa comfort na rin po ng mga teachers po na nagpa-facilitate sa kanila. Hinandugan po namin sila ng mga folding chairs and tables. And para maaliwalas pong tingnan yung classroom, nag-ano po kami ng curtains po. Ito po, na hindi naman po magmukhang nakakaantok po yung lugar, yung environment. Conducive pa rin po siya for learning. Nakakapasok po ang hangin, ang fresh air, aside from the electric fan. Kita po namin, puro mga upuan lang po yung napapagpatungan po para mas maayos pong tingnan yung gamit po ni teacher and mas madaling makita po yung mga gagamiting gamit ng ating mga bata po para na rin po sa ating mahal na guro po. We were very thankful in behalf of 32 teachers and 9 non-teaching personnel. Salamat po sa inyong lahat. Di namin in-expect. Congratulate natin ang COMELEC sa pagkakaroon ng inisyatibong ganito at ini-encourage natin ang lahat ng ahensya ng gobyerno na magkaroon din ng ganitong inisyatibo para mas marami pang mga paaralan, mas marami pang mga batang makinabang sa ganitong programa. Hindi naman napakahalaga nung napakalaki ng bibigay natin sa mga tao, kundi ang isang munting bagay ay malaking kapakinabangan na sa ating mga kabataan, lalo-lalo na para sa kanilang kinabukasan. Before, eto wala to. Talagang pag dumadaan yan dyan, kitang-kita yung mga estudyante. So wala rin po to. Tapos napansin po namin yan, yung pumasok kami, yung mainit siya. Wala rin insulator ng taas. Taas kulang ang electric fan. So ang ginawa namin, dahil may proyekto yung ang ating pong regional director, si Atty. Enriquez, si chairman, yung COMELEC Care, napagawa naman namin to. At ito yung napili namin kasi elementary sila, kawawa yung mga bata. Sa medyo linang to, kung sa Quezon tawagin linang ay malayo. Nung natapos nga namin to, gusto pa nila ibang project tuloy-tuloy na rin sana. Sana matuloy-tuloy.
Actually, nagtulong-tulong din pati PTA, tinap namin PTA. Oo, tapos yung ibang sila gumawa niyan, sila naglagay nito, tapos kami na nagpintura. Tulong-tulong din sa collective effort din naman ng PTA din. Maganda to, hindi lang sa election kami nagkakasama ng mga teacher, kundi dahil dito sa community project din. Ngayon po, naging mas comfortable po yung mga bata namin. Nabawasan po yung init. Dito naman po, nabawasan po yung pagsilip-silip ng mga bata. Mas naging focus po sila sa kanilang pag-aaral. Nagagawa po namin ng maayos ang aming tungkulin na ibahagi po ang mga kaalaman sa mga bata. Bilang teacher at bilang representative po ng mga magulang, kami po ay puso pong nagpapasalamat. Dahil ito pong simpleng bagay na po na ito ay isang napakalaking regalo na po para sa amin. Kahit sa munting paraan, nakatulong kami, nakatulong ang agency, ang ahensya ng COMELEC para sa mga pangangailangan ng school. At katulad dito, tingnan natin, kung walang additional na upuan, ay nakakaawa naman ng mga estudyante na talagang walang-wala man lang silang magamit. Bukod doon, sa napakainit na panahon ngayon, ay ang hirap talaga pag mainit pag walang suporta ng mga electric fan. Ang nakita pong pangunahing pangangailangan ay ito nga po, wala po silang ginagamit pa na whiteboard, ay kailangan po nila. Isa pong malaking pasalamat ang kanilang donation dahilan sa bagaman po mayroong school MOE ang mga paaralan, may mga budget po kami, pero talaga pong sa dami ng ating mga estudyante, kaya nga po nito mga biglang pangangailangan nung dumating po ang COMELEC Cares donation, talaga po kami ikinatuwa po namin, napakalaking tulong po sa ating paaralan. Po natin ito na medyo kulang sa liwanag at kulang sa interes para ang mga bata ay mainggan yung pumasok. At ginawa po namin, minikover po namin siya para maging, sabi nga ay kaya-aya sa piningin ng mga batang mag-aaral. Sapagkat ang ating layunin ay ang mga bata ay maramdaman nila na parang ikalawang bahay nila ang paaralan. Kaya po tingnan niyo po ang nangyari ay talaga pong kahit yung mga taga-kabilang grades ay pumupunta po rito at naiinggit at gusto po nilang sana'y ganun din ang kanilang classroom. Noong una po, plain lang po siya, wala po siyang ibang nakalagay po doon. As in po, plain lang po. So, pagpasok po ng mga bata, wala po silang mapapansin na motivation po para sila ay pumasok. Yun po, dahil po sa programa po ng COMELEC, ay nabigyan po kami ng pagkakataon dito sa Sampaloc 1 na mabigyan po ng murals po na talaga po napaka-effective po sa mga bata dahil po yung papasok po sila, lagi po nilang binabanggit sa akin na, "Ma'am, ang ganda ng classroom natin." Hindi na po sila nahihirapan po. Kasi po minsan nawawala po sila sa focus pag mainit. Ano po ngayon po, nung binigyan po kami ng electric fan po, tsaka po ganun din po ang upuan, maayos na po silang nakakapagsulat din po. So ang initial reaction talaga namin, na-surprise kami. Kasi hindi lahat ng school nabibigyan ng opportunity. So bukod doon, talagang naramdaman namin mahal kami ng COMELEC since itong aming school ay ginagamit din naman siya as precinct during elections. So na-appreciate namin ito at the same time, naisip namin na nakatulong sila in terms of making the school more conducive to learning. Kaya ito pong ginawa nila na mural, ang implication nito sa bata, ma-excite siya, magkaroon siya ng initiative na mag-aral, at saka ma-inspire sapagkat maganda yung kanyang learning environment. Maraming salamat sa COMELEC sapagkat kayo yung nag-initiate nito. At the same time, mai-inspire din yung ibang agencies, government agencies na mag-alat ng kanilang budget para sa mga schools kagaya namin. So since this is a partnership, malaking tulong yon para ma-improve pa natin ang Philippine educational system. Bilang election officer, talagang napaka-importante nitong unang proyekto ng COMELEC Cares na sa pamamagitan ng ating Regional Director, Attorney Alan Enriquez ng Calabarzon. Malaking tulong ito. Itong proyektong ito is
a project na is beyond, a partnership that is beyond election. 21 taon na ako sa Comelec. Nag-start po ako sa pinakamababa hanggang sa narating ko po yung position ko ngayon na sa tingin kong pinakasagad ng pwede kong marating. Kaya po, ganoon na rin din lang ang aking pagpapasalamat sa Comelec. Ang way ko naman po para magpasalamat sa Comelec is ibalik naman sa kapwa ko mga mamamayan, especially dito sa Nasugbu, yung care na ibinibigay ng Comelec. Lahat ng mga na ginagawa ng Comelec, parang first time ko to sa buong buhay ko na nagtatrabaho sa Comelec, makita na may ganitong project. Usually, mga tree planting. Pero ito ngayon, sa initiative ng ating Regional Election Director, ay talaga naman yung partner natin sa election ay at least maibalik natin yung konti po na ginagawa nilang serbisyo sa atin pagdating ng election. Tuwa rin po ako bilang election officer dahil ang actually partnership po talaga ng DepEd at saka ng Comelec, hindi lang po sa halalan dapat. Ito actually na challenge po to sa akin dahil kailangan shared responsibility. Lalo niyang pinagtibay yung ating relasyon sa kanila at yung tiwala nila sa Comelec ay lalong tumibay. At ito po ay isa ring pagpupugay sa ating matagal ng partner sa eleksyon, ang ating mga teacher. Sila po yung talagang tunay na ating inaasahan during election. At ito po ay isang pagbibigay ng pugay sa kanila na pinapahalaga natin yung kanilang mahalagang kontribusyon sa eleksyon. Gusto lang naman namin maalala at maipahatid sa bawat mamamayan ng Calabarzon, mga estudyante, ng mga tao, ng Commission on Election, hindi lamang tungkol sa halalan. Nandito kami para tumulong sa pagbuo ng ating nasyon. Kumbaga, gusto namin mapaunlad ang ating bayan hindi lamang sa pamamagitan ng isang halalan dahil naniniwala kami na ang edukasyon ng pundasyon ng lahat ng ikauunlad ng ating bansa. So, pinakikita namin dito na kung ang ating mga kabataan papahalagahan natin ang edukasyon, magkakaroon tayo ng mas mabuting halalan at magkakaroon tayo ng mas mabuting mundo. Actually, maraming nagsasabi kung nagtatanong, ilan ba yung eskwelahan ang napagawa, gano'n ba karami, gano'n ba kaganda. Sa amin, kung kami yung magbibilang o susukatin yung tagumpay ng Comelec Years, ang bibilangin namin yung mga bawat titik ng mga bata doon sa eskwelahan. Kasi pag bumisita ka, makikita mo yung ngiti ng mga bata, hindi namin matawaran yun. Makapagpangiti o makapagpasaya ka ng mga ilang bata, talagang ibang klase yung pakiramdam. Kaya yung ngiti na binigay sa amin, yun yung doon namin sinusukat kung gaano katagumpay yung aming proyekto. Kung binuo itong konsepto na to, nung naisip ng aming regional director, nung nagbigay ng opinion ng aming pagalang-galang na chairman, napuo itong Comelec Cares. So, napakaliit lang naman talaga ng budget namin para dito. In fact, yung mga pang-outing nung iba, yung pang-team building nung iba, o yung sarili nilang bulsa, ginamit, binunod siya ng mga ating election officer para lang. Kasi nung nandoon na sila, nakita nila ang tindi ng pangangailangan ng mga eskwelahan. Doon ka, maaantig ka doon sa itsura ng eskwelahan. So, kung ito lang yung budget, ang kailangan ganito kalaki, saan kumuha yung ating election officer? Kasi napakaliit naman ng budget namin. Yun, kinuha nila sa 13 month yata nila, kinuha nila sa sarili nilang sahod, sa sarili nilang bulsa, para lang magawa yung isang mission nila dito sa buong Pilipinas. Yun ang aming pangarap. Dahil nga limitado lang naman ang aming kakayahan, pangarap namin na maantig o matawag yung mga puso na gustong tumulong na ibang ahensya. Nandito, may mga eskwelahan tayo na kung pwede, kahit sa maliit na halaga, sa tunay na pagmamahal at tunay na dedikasyon, pwede kang gumawa o makatulong sa ating mga estudyante. So, siguro, total, kung halalan, kami naman yung nabubuno sa ibang ahensya na gobyerno, gusto namin ma-highlight sa kanila. Baka naman may extra rin silang budget
So instead na gawin natin sa ganitong proyekto, why not visit our school and build at least one classroom per area? Sa dinami-dami ng ahensya ng gobyerno na po pwedeng tumulong, I don't see na hindi namin kayang gawin para mapaganda yung eskwelahan at mga estudyante. Maaaring ang mga proyektong ito ay tila simpleng tulong lamang sa paningin ng iba. Ngunit para sa isang batang pumapasok araw-araw sa paaralan, ang isang maayos na silid-aralan ay nagbibigay ng sigla, kumpiyansa at inspirasyon upang mangarap at magsikap. Ang isang guro na may sapat na kagamitan ay mas nagagabayan ang kanyang mga makaaral. Ang isang paaralang ligtas at maayos ay nagiging mas epektibong lugar ng pagkatuto. At ang isang komunidad na nagtutulungan at nagiging mas matatag at mas handa sa hinaharap. Hindi lamang tayo magkukumpuni ng mga silid-aralan. Tumutulong tayo bumuo ng mga kabataang may pangarap, may disiplina at may malasakit sa kapwa. Naniniwala kami na ang mga batang natututo sa maayos na kapaligiran ay mas malaki ang posibilidad na maging responsable, produktibo at aktibong mamamayan sa hinaharap. Sila ang magiging susunod ng mga guro, doktor, inhinyero, negosyante, lingkod bayan at mga leader ng ating bansa. Comelec Cares, building better classrooms, building better citizens. Maraming salamat po at mabuhay ang Sangbayanang Pilipino.